Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to Sports Corner PH Interviews live from Eurotel, Cubao, Quezon City. And nandito po tayo ngayon sa Battle of the Calendrical Savants, a one-day tournament where players race to mentally calculate the day of the week for any day in history. So, bagong memory sports ang ating itatampok sa natin. At kasama natin ang mismong pasimuno ng competition na ito, may aim organizer, isa po siyang memory sports athlete, representante ng Pilipinas sa World Memory Championships. Wala ba kundi si Roberto Memory Man Racasa. Sir Robert, magandang hapon and welcome to Sports Corner. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so Sir Robert, tell us more about dito sa parang paunang competition na ito, pero hopefully magtuloy-tuloy na itong Battle of the Calendrical Savants. Siguro ikwento niyo sa amin kung anong format nito at of course kahit maliit lang yung ating mga participants natin, at least marami naman sila napupulot ng mga election dito sa ating patorneo na ito. Yeah. So for now, national muna itong tournament natin, but we're planning the next tournament is open na siya international kasi yung mga ibang bansa like Germany, US, Japan, Mongolia, they're very interested na sumali. Pero ano yung format sa ngayon? Ano yung mismong format ng competition? Yeah, yung format natin is 3 stages. Yung first is merong 5-minute na oras para pag-memorize ka ng 200 years o 2-century calendars. Paramihan na score, pabilisan. Yung pangalawa naman is yung interactive format. Magtatanong tayo sa mga audience na mga calendar randomly and then i-predict nila kung anong araw na yun. And finally, yung third format, which is the most challenging kasi 84 centuries or more than 3 million dates yung nandun sa database na kailangan nilang masagot ng mabilis. Ika nga, medyo komplikado, medyo sabihin natin, delikado talaga yung mga iba't ibang mga rounds natin, pero at least dito natin napapatunayan yung talas ng isipan sa kung anong araw nakatatak yung petsa, kahit Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo sa kalendaryo na ito. At 8 ang participants natin. Nandyan po si Bert Racasa, yung anak niyo po. Then, meron si Sir Romero, first runner-up. Siya yata pinakamatanda sa buong 8-man runner. At nakita rin natin yung ating mga kabataan natin, yung mga participants, medyo na-excel pa lalo o na-improve na rin yung sharpness ng kanilang mind dito sa competition. So, ano yung general assessment dito sa nagdaang competition na ito kanina? Well, makikita natin doon sa mga sumali 11 years old, that's very tough kasi ang analytical computation is combination ng memory na you have to memorize all the coded information at the same time yung fast lightning na calculation na involved para mag-come up ka doon sa right answer at a very brief time. So we do hope with these young competitors na in the next years or so, sila na yung magiging representative natin sa mga international competition. And of course, this will be one of the test events na rin, hopefully, para at least ma-invite natin, gaya na nabanggit natin kanina, yung mga international competitors natin na they are also interested nga for this competition. Pero it is a startup lang naman itong competition na ito. So, do you think mas marami ba mga participants? Kahit isa pang national tournament muna bago kayo mag-engganyo or imbitahan nyo rin yung iba't ibang mga athletes from Luzon up until Mindanao to challenge themselves dito sa ganitong classic competition, yung patalasan ng memorya. Yeah, yun talaga yung plano namin. Ikutin namin Luzon, Visayas, Mindanao. Sinimulan lang natin sa Luzon and then we're going to Cebu to train there and to compete, to make a competition there. And then next yung sa Mindanao, tapos magkakaroon ng grand finals pagdating ng December, Battle of the Champions. Yun talaga yung game plan. At of course, bukod pa rito, yung Battle of the Champions, dyan na yung iimbitahin yung mga international, no? Yeah. So, abangan natin yan and we look forward to that. Pero of course, naintindihan naman natin bilang memory athlete, talaga naman meron mga times na kailangan sabihin natin may mga challenges, no, na pressure, pero at least naganaan panlalo ang loob nila na upang makapag-score ng mataas dito sa competition. So sa tingin nyo ba
itong memory sports na ito ay sabihin natin isa sa mga factors na rin kung na pwede nating ma-produce natin ang mga iba't ibang mga memory sports na athletes sa inaharap sa Robert. Yeah, actually ako yung nagpasimula ng memory sport sa Pilipinas. Ako yung first Filipino na lumaban sa World Championship way back 2010. And after that, nag-train tayo ng mga athlete. And then yung mga athlete ngayon na memory athlete, puro under my tutelage. And ang plano namin is one day maging world champion is coming from the Philippines. At of course, sabihin natin, lahat ng mga efforts ninyo, unti-unti na nagbubunga at least yung memory sports natin lumalaki, lumalago. Like for example, ikaw, and of course yung isa pang grupo si Coach A.B. Bonita ng Philippine Mind Sports Association. They're trying to consolidate yung mga ginagawa natin to at least represent that, magkaroon tayo ng representation ng Pilipinas sa World Championship. So, alam natin, sabihin natin, yan talaga ang main goal ninyo na magkaroon kayo ng parang world champion na galing sa Pilipinas sa memory sports. Pero of course, kailangan may mga panahon tayo na of course kailangan natin mag-anda, maging prepara para dito sa competition. So with this span of time, do you think kaya ba natin na of course magkaroon tayo ng representative and hopefully magkaroon tayo ng world champion? So with proper training and support, anything is possible. And dahil yung Philippine Sports Commission under Chairman Dicky Bachman is nag-express na ng support, kaya I think mas magiging competitive, mas magiging prepared yung mga players natin. Okay, sir, with this competition, meron ba kayong mga iba pa mga nakalinyang events sa inarap bukod ba rito sa Kalandiga Sabans or yung Battle of the Champions, sir? Meron sa December sa Vietnam, ito yung World Memory Championship. Sasali kami doon. So, asan? Pero magkakaroon ba ng tryouts? Possibly magkakaroon. Oo, at update po namin ito sa mga inaharap. Okay, last question. Sa mga interesado naman pagdating sa memory sports, especially sa mga, sabihin natin, brainy kids natin, ano yung may papayo sa inyo? Well, may papayo namin, number one is desire, yung focus and yung discipline to work hard, train hard, and keep pushing to the limit para maging very competitive and maging world champion in the future. Ihabol ko lang konti bago tayo mag-closing remarks na. May mga plano ba kayong magkumbinsi pa sa iba pang mga private entities? Like, for example, si Sir Nelly De Leon, nag-ambag na rin ng kahit papaano ng papremyo niya dito sa competition. Are you interested sa mga inquiries na rin, yung mga sponsors na rin na para tulungan pa lalo ang memory sports sa ating bansa? Yeah, exactly. Kasi yung mga private supporters and companies, sila yung gasolina sa sasakyan. Kung kahit may sasakyan, walang gasolina, hindi tatakbo. Kaya sila yung magbibigay ng fuel para mas may marating itong ating team. Kaya pasalamatan ko na itong ating sponsor. Sige. Itong Eurotel, itong NJC Pick ni Pastor Lino Casela, itong si Sir Jesse Bilasin, also a chess enthusiast. And lastly, yung ating Legal Edge Review Center ni Yusek Rainier Iebra. And of course, bukod pa rito, may mga gusto kayong pasalamatan as we end this interview. Kaya pinapasalamatan ko yung mga judges natin, sina Axel Tabernilla, International Masters, Grandmaster Mark, si Ireneo Bughaw, si John Paul Botin, lahat ng iba pa, yung mga lahat ng participants na dumating, galing pa ng San Pablo, galing pa ng Legazpi, at yung mga magulang na all-out support sa mga anak nila para ibigay yung nararapat na motivation. At uling tanong na lang, ano ang reaction ninyo nung nalaman si Bert ang nag-champion? Well, I'm shocked. Well, as a father, siyempre sobrang proud dahil very historic ito eh. At kung ikaw yung maging unang champion is that's very impactful. Kaya sana maging ambassador siya ng Pilipinas kung sa mga gustong maging intellectually and mentally stimulating na mga events. Lalo na sa either sa memory sports o di kaya sa chess kung saan dyan din nag-excel niya sa competition sa chess si Bert eh. Yeah. Nasubaybayan ko siya lagi. Dati nag-zoom interview pa ako kay Bert, no? Yeah. Na before itong event na ito. Anyway, I hope na sana marami tumangkilik, marami ang mga sponsors na maglalapit sa iyo para suportahan itong event at
of course, yung plans ninyo for the Visayas and Mindanao, magtuloy-tuloy na rin. And of course, yung international competition, abangan natin yan. So keep us posted and keep us updated. And again, congratulations sa lahat ng mga winners natin, lalo na si Bert na nag-champion na rin. Muli, thank you so much Sir Bert sa pag-imbita sa amin, sa Tops and Sports Corner for joining us today. At of course, sapatin nyo na rin yung mga followers natin sa Tops and of course sa Sports Corner. Thank you so much. Thank you so much. Yung sa Sports Corner, saka Tops, may gusto mong mensahe. Maraming salamat sa Tops kay Sir Edwin Rolyon and ngayon sa panguna ni Ma'am Ninka ni Ang. Salamat din sa lahat ng iba pang nagsusulat kagaya nila Fred Nasiad and kayo. Without you, hindi ito magkakaroon ng exposure, hindi ito magkakaroon ng publicity sa ibang tao. Kaya, thank you so much. Sports Corner din. Ang Sports Corner na very avidly na nagko-cover ng mga events, sobrang salamat dahil kayo nagbibigay ng update and mga events sa mga kababayan natin. Muli, maraming salamat Sir Bert and we'll see you sa susunod nating torneo and more power and God bless and see you around. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.